Napakalalim ng gabi at sa kalaliman ng dilim ay tanging ang tahimik na pagaspas ng hangin sa ngalumang bintana ang nagsisilbing tanging musika sa loob ng bahay. Si Elena, sa kabilang ng pagod mula sa mahabang araw, ay nanatili pa ring gising. Nakaupo siya sa kanyang tumba-tumba, ang mga mata ay nakatitik sa kawalan, subalit ang kanyang isip ay gumagala sa masulok ng nakaraan na matagal na niyang pinilit na limutin. Ang lamig ng gabi ay humihigop sa init ng kanyang balat, subalit ang lamig na nadarama niya ay hindi lamang mula sa paligid kundi mula rin sa bigat ng kanyang dibdib. Isang kakaibang kalungkutan ang bumalot sa kanya nitong mga nagdaang araw, isang pakiramdam na parang may naghihintay na mangyari, isang hindi may paliwanag na pangamba na nakakapit sa bawat hiblangang kanyang pagkatao. Ang bawat tiktak na orasan sa sala ay parang martilyo na tumatama sa kanyang puso, na bibigay babala sa nalalapit na paglitaw ng anino ng nakaraan. Matagal na panahong namuhay si Elena sa luong bahay na ito, ang bahay na saksi sa kanyang pagkabata, pagdadalaga, at maging sa kanyang pagtanda. Ang bawat sulok, bawat kaluskos, bawat lumang kasangkapan ay may kani-kanyang kwento, kwentong minsan ay masaya, minsan ay malungkot, at madalas ay punong lihim. Ngunit sa lahat na makwentong iyon, may isang bahagi na palagi niyang iniwasan, ang kwento ngang kanyang ina at ang misteryosong pagkawalang ng kanyang ama. Hindi kailanman nagkaroon ng sapat na lakas ng loob si Elena na saliksikin ang katotohanan. Mas pinili niyang ipagwalang bahala ang tanong, palayain ang kanyang sarili mula sa pasakit ng paghahanap sa kasagutan. Ngunit ngayon, sa paklipas nga taon, tila ayaw na siyang lubayan ng tanong na iyon, humihiling na silang kasagutan, humihingi ng katarungan. Muling bumuntong hininga si Elena sa loob ng silid. Ang tanging ilaw ay mula sa isang maliit na bombilya na halos hindi na nagbibigay liwanag. Ang mga anino ay sumasayaw sa dingding, tila mga espiritu na nagbabantay sa kanyang pag-iisip. Ipinaramdam nito sa kanya ang kanyang pag-iisa, ang bigat ng kanyang pasanin. Matagal na siyang mag-isa matapos mawala ang kanyang ama at magkasakit ng malubaha ang kanyang ina na naging sanhi rin na huli nitong pagpanaw. Ang bahay ay naging kanyang kanlungan, kanyang piitan, kanyang lahat. Kung minsan naisip niya kung ano na ang nangyari, kung naging iba ang takbo ng kanyang buhay, kung hindi nawala ang kanyang ama, kung hindi nakasakit ang kanyang ina, kung hindi siya naiwan na mag-isa at nababalot ng misteryo, ngunit ang maganoong tanong ay walang saysay, ang nakaraan ay hindi na maaring baguhin. Sa pagitan ng kanyang pagmumuni-muni, biglang may narinig si Elena, isang tunog, hindi malakas, halos hindi marinig, subalit sapat upang putulin ang katahimikan ng gabi. Isang lagabok tila may nahulog sa isang malayo at madilim na bahagi ng bahay. Biglang kinilabutan si Elena. Kahit na matagal na siyang nabubuhay ng mag-isa sa bahay na ito at sanay na sa mga kakaibang tuno na dalang pagtanda ng istruktura kakaiba ang tuno na iyon. Hindi ito tuno ng lumang kahoy na umiinda sa hangin, ang bubong na nagtatampisaw sa ulan. Ito ay tuno na parang may naghagis ng isang bagay o may isang bagay na bumaksa. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa tumba-tumba. Ang kanyang buto ay umugong sa bawat galaw, tandang kanyang edad. Nakaapa siya sa malaming na sahig na kahoy, at ang bawat hagbang niya ay lumilikhang isang marahang kaluskos. Naglaka siya patungo sa pintuan ng kanyang silid. Ang kanyang puso ay kumakabo ng malakas, naalangan siya. Subalit ang kuryosidad at ang pangamba ay parehong humihila sa kanya. Imposibleng may ibang tao sa bahay. Sinara niya ang lahat ng bintana at pintuan bago matulog. Wala siyang inaasahang bisita. Kung gayon, ano ang tuno na iyon?
Binuksan niya ang pintuan. Nagulantang siya sa dilim. Ang sala ay balot sa kadiliman, maliban sa manipis na sina ng buwan na sumisilip mula sa mga bintana. Ang maanino ay mas matindi na ngayon, mas misteryoso. Ang lampara sa sala ay matagal nang hindi niya ginagamit. Mas gusto niya ang dilim, ang katahimikan, ang pag-iisa. Ngunit ngayon, tila ang dilim na iyon ay nagtatago ng isang bagay na nakakatakot. Naglakat si Elena ng dahan-dahan. Ang kanyang makamay ay nakahawak sa dingding bilang gabay. Ang kanyang paningin ay matalim sa dilim. Sanay sa paghahanap nga pamilyar na hugis at forma. Ang tunog ay tila nakmula sa lumang silid aklatan ngang kanyang ama. Ang silid na pinakahuling lugar sa bahay na kanyang pinapasok matapos mawala ang kanyang ama. Ni minsan ay hindi na niya binuksan ang silid na iyon. Nanatili itong sarado, selyado ng mga alaala at ng matinding kalungkutan. Ngunit ngayon tila may puwersang nagtutulak sa kanya patungo doon. Habang papalapit siya sa silid aklatan, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na nakmumula sa ilalim ng pintuan. Hindi ito ang karaniwang hangin ng gabi. Ito ay may dalang amoy na alikabo, na lumang papel at na isang bagay na matagal nang nakalimutan, isang amoy na nagpabalik sa kanyang pagkabata. Sa mga panahon na buhay pa ang kanyang ama at ginugugol nito ang halos lahat ng oras sa loob ng silid na iyon, huminto siya sa tapat ng pintuan. Ang matandang kahoy ay tila nagmamakaawa, nagbabala, ngunit ang kanyang kuryosidad ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Dahan-dahan niyang inabot ang doorknob at laking gulat niya nang makita itong bahagyang nakabukas. Impossible. Palagi niyang sinisiguro na nakasara at nakakandado ang silid na iyon. Hindi na siya pumapasok doon, hindi na rin niya pinapakialaman. Sino ang nagbukas nito? O ito ba ay matagal nang nakabukas? At siya lamang ang hindi nakapansin. Ang matanong na ito ay lalong nagpalakas ng kanyang pangamba. Itinulak niya ang pintuan at sa pagbukas nito, bumulaga sa kanya ang isang mundo na tila matagal nang naiwan sa panahon. Ang silid ay puno ng libro, nakasalansan sa malumang estante. Ang bawat isa ay may dalang kani-kanyang kuwento. Ang mga mesa at silya ay balot sa makapal na alikabo. At sa gitna ng lahat na ito, may isang bagay na bumaksa mula sa estante. Isang lumang kahon na ngayon ay nakahandusay sa sahig at ang mga laman nito ay nakulat. Naningkit ang mga mata ni Elena. Lumapis siya sa kahon. Ang kanyang habang ay maingat. Tila natatakot na gisingin ang mga natutulo na espiritu na karaan. Ang malaman ng kahon ay malumang dokumento, masulat, malitrato. Ang ilan sa mga ito ay pamilyar sa kanya. Ang iba naman ay hindi. Kinuha niya ang isa sa malitrato. Ito ay isang larawan ng kanyang ama, bata pa, nakangiti, nakasama ang isang babae na hindi niya kilala. Ang babae ay maganda, may mahabang buhok at mga matang puno ang kagalakan. Sino ito? Wala siyang maalala na babae na ito ang kasama ng kanyang ama. Hindi ito ang kanyang ina. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kung hindi ito ang kanyang ina, sino ito? At bakit ito nasa nga personal na gamit ng kanyang ama? Nasimulang lumabas ang tanong na matagal na niyang pinilit na pigilin. Ang lihim na matagal ng nakabaon ay tila humihingi ng kalayaan. Napatuloy siya sa paghalungka sa mga laman ng kahon. May nakita siyang isang lumang diary na katago sa ilalim ng mga litrato. Ang takip nito ay gawa sa leather at ang mga pahina nito ay naninilaw na sa katagalan. May nakasulat na pangalan sa harapan ng diary, Daniel, pangalan ng kanyang ama. Sa bawat pahina na binuksan ni Elena, unti-unting lumitaw ang isang kwento na matagal nang itinago mula sa kanya. Ang diary ay nagsasalaysay ang isang lihim na pag-ibig, ang isang relasyon na pinilit itago ang kanyang ama. Ang babaeng nasa larawan ay si Clara,
Isang babaeng minahal ang kanyang ama bago nito nakilala ang kanyang ina, subalit hindi lamang iyon ang laman ng diary. May mga entries doon na nagsasalaysay ng isang hidwaan ng isang malaking problema na kinaharap ng kanyang ama, isang problema na may kinalaman sa lupa, isang lupain na ipinaglaban ng kanyang ama, isang lupain na tila naging sanhi ng kanyang pagkawala. Ang bawat salita sa diary ay tila nagbubukas ang bawat sugat sa kanyang puso. Hindi niya lubos na kilala ang kanyang ama. Ang lahat na alam niya ay ang kanyang ama ay isang tahimik na tao, isang masipa na manggagawa, at isang mapagmahal na asawa at ama. Ngunit ang diary na ito ay napapakita na isang Daniel na mayroong pangarap nga lihim at nga laban na hindi niya alam. Ang kanyang ama ay tila mayroong dalawang buhay. Ang isa na alam niya at ang isa na itinago nito sa loob na silid na ito. Hindi niya namalayan na lumipas na ang oras. Ang dilim sa labas ay unti-unting napapalitan ng pagbubukang liwewe. Ang sinanga araw ay dahan-dahang sumisilip sa mga bintana, nagbibigay liwanag sa lumang silid. Ngunit para kay Elena, ang liwanag na iyon ay hindi nagdadala ng kapayapaan. Sa halip, nagdadala ito ng isang bagong pasanin, isang bagong hanapin. Ang bakawalang kanyang ama ay hindi na lamang isang misteryo, kundi isang kwento na mayroong simula at marohil. Mayroon ding wakas na dapat niyang matuklasan. Ang diary ay hindi lamang isang libro, kundi isang susi sa katotohanan. Ang dokumento sa kahon ay naglalaman ng malumang titulo ng lupa, mapapeles ng abogado, at mga sulat na tila nagpapahiwatig nga isang matinding labanan sa pagitan ng kanyang ama at na isang impluensyal na pamilya sa kanilang bayan, ang pamilya de Guzman. Ang pangalan ng pamilyang ito ay pamilyar sa kanya. Ang De Guzman ang nakmamay-ari nga halos lahat ng malalaking lupaing pang-agrikultura sa kanilang probinsya. Kilala sila sa kanilang yaman at kapangyarihan, subalit kilala rin sila sa kanilang pagiging ganit at walang awa. Ang ideya na ang kanyang ama ay nakipaglaban sa kanila ay nakpataas ng kanyang kaba. Sa loob ng diary, malinaw na nakasulat ang madetalye ng isang lupain na pinagtalunan ng kanyang ama at ng pamilya de Guzman. Isang lupain na sinasabing kanyang ama na legal na pag-ari nga kanilang pamilya, subalit pinilit na agawin ng de Guzman sa pamamagitan ng pananakot at panunuhol. Ang huling entry sa diary ay naglalahat ng desperasyon ng kanyang ama, ang kanyang takot, at ang kanyang determinasyon na ipaglaban ang katotohanan hanggang sa huling pata ng kanyang dugo. Hindi ko hahayaan na maagaw nila ang minana ko sa aking mga magulang, nakasulat sa isang pahina, kahit na buhay ko pa ang kapalit, ipaglalaban ko ang karapatan ko at ng aking pamilya. Matapos ang entry na iyon, walang na, tila ang diary ay biglang huminto. Ito ang huling entry bago mawala ang kanyang ama. Sa pagbabasa ni Elena, bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang ina. Matapos mawala ang kanyang ama, ang kanyang ina ay naging malungkutin at unti-unting nanghina ang kanyang katawan. Paulit-ulit na sinasabi nga, kanyang ina na hindi siya naniniwala na namatay ang kanyang ama, na kinidnap ito o itinago. Ngunit walang makitang ebidensya ang mga pulis. At sa huli ay ipinahayag na nawawala ang kanyang ama at possible na namatay ito sa isang aksidente. Subalit hindi kailanman tinanggap ng kanyang ina ang paliwanag na iyon. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit. Ang kanyang ina ay may hinala na. Hinala na ngayon ay kinukumpirma ng diary. Hindi na siya makaupo ng matagal. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Kailangan niyang hanapin ang mataw na nakpahirap sa kanyang ama at ang lupay na naging sanhi ng kanyang pagkawala. Ito ang kanyang bagong misyon, ang kanyang bagong layunin sa buhay. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan niya ang diary at ang madokumento. Hindi ito madali. Ang mga de Guzman ay makapangyarihan.
Ngunit hindi na siya ang bata na natatakot sa mga anino. Siya ay isang matanda na may sapat na lakas ng loob upang harapin ang katotohanan. Gaano man ito kahirap. Nagsimula si Elena na ayusin ang mga papeles. Ipinagsama-sama ang mga litrato at ang diary. Ang bawat piraso ay mahalaga, bawat isa ay isang bahagi ng puzzle. Kailangan niyang magsimula sa isang lugar. Ang unang hakbang ay siguro ang paghahanap nga taong nabanggit sa diary. Ang nga saksi o nga kasama ng kanyang ama sa kanyang laban. Ang pangalan ng isang abogado, isang kaibigan ng kanyang ama ay paulit-ulit na lumalabas sa mga pahina. Kailangan niyang hanapin ang abogado na iyon. Kung buhay pa ito, marohil ay alam niya ang buong kwento. Ngunit ang paghahanap ng isang matandang abogado sa isang probinsya na malaki at puno ng pagbabago ay hindi madali. Kailangan niya ang tulong, ngunit sino ang kanyang hihingan ng tulong? Wala siyang gaanong kamaana at ang mga kaibigan niya ay parehong matatanda na rin at hindi niya gustong ipasok sila sa gulo. Kailangan niya ng isang tao na matalino, mapagkatiwalaan at may lakas ng loob na tumulong sa kanya sa paghahanap sa katotohanan. Naglakad siya patungo sa bintana at tiningnan ang pagbubukang liwayway. Ang araw ay unti-unting sumisikat, nagbibigay liwanag sa buong bayan. Sa kabilang nga gandahang nga umaga, isang malaking ulap ng pagdududa at pangamba ang bumalot sa kanya. Alam niyang ang paghahanap na ito ay magdadala ng maraming panganib, ngunit hindi na siya aatras. Ang malihim ng kanyang ama ay humihingi ng katarungan at siya ang tanging makapagbibigay nito. Nagsimula si Elena na maghanda. Nagligo siya, nagbihis ng kanyang pinakamagandang damit at naghanda ng kape. Kailangan niya ng lakas. Ang araw na ito ay magiging simula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Isang kabanata na puno ng paghahanap, pagtuklas, at posibleng peligro. Matapos ang kape, muli siyang bumalik sa silid aklatan. Tinignan niya ang buong silid, ang bawat estante, ang bawat sulok. Possible pa rin na mayroon pang ibang bagay na nakatago, mga clue na makakatulong sa kanya. Habang naghahanap, may nakita siyang isang nakabuyang-yang na papel na nakasukso sa isang lumang aklat. Kinuha niya ito. Ito ay isang drawing, isang mapa. Ang mapa ay hindi masyadong detalyado, subalit mayroong marka at mga pangalan ng lugar na pamilyar sa kanya. Ang mapa ay tila nagpapakita ng isang lupain at mayroong isang X mark sa isang partikular na lugar. Sa tabi ng Xma, may nakasulat na isang pangalan, pugat ng agila. Hindi niya kailanman narinig ang pangalan na iyon. Ngunit ang mapa ay mukhang luma at posibleng ang pangalan na iyon ay isang lumang pangalan ng isang lugar na ngayon ay may iba ng pangalan. Napaisip si Elena. Ang pugat ng agila ay maaring isang lugar na mahalaga sa kanyang ama, isang lugar na may koneksyon sa lupain na pinagtalunan nito. Ang drawing ay tila ginawa ng kanyang ama mismo. Ang sulat kamay ay pamilyar sa kanya. Ang mapa ay nagpapakita ng isang ilog nga bundok at isang lumang kalsada. Kailangan niyang hanapin ang lugar na iyon. Ang mapa na ito ay maaring ang kulang na piraso ng puzzle. Sa pagitan ng kanyang mainiisip, biglang may kumatok sa pinto. Isang malakas at mabilis na kato. Nagulantang si Elena. Sino ang bibisita sa kanyang ng ganito kaaga? Wala siyang inaasahang bisita. Ang kaba ay bumalik sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid aklatan. Ang mapa at ang diary ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Naglakat siya patungo sa pintuan. Ang kanyang mahabang ay maingat. Sumilip siya sa peephole. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa labas, may suot na sombrero at may dalang isang maliit na bag. Hindi niya kilala ang lalaki. Naalangan si Elena, subalit sa huli ay nagpasya siyang buksan ang pintuan. Magandang umaga po, bating lalaki, ang kanyang boses ay malumanay. Ako po si Mang Tonyo.
pinapunta po ako ni Ginoong Alingasa. Mayroon daw po akong ibibigay sa inyo. Si Ginoong Alingasa ay ang kanilang kapitbahay, isang matandang lalaki na matagal na niyang kakilala. Si Mang Tonyo ay isang tricycle driver sa bayan. Nagulat si Elena. Bakit siya pinadalhan ng mensahe ni Ginoong Alingasa? Ano po iyon? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig. Inabot ni Mang Tonyo ang isang maliit na kahon, balot sa isang lumang tela. Pakiingatan niyo po ito, Ginang Elena. Sabi ni Mang Tonyo, mahalaga po daw ito. Kinuha ni Elena ang kahon. Ang bigat nito ay kakaiba. Nang buksan niya ang tela, bumungat sa kanya ang isang lumang kahoy na kahon. Mayroon itong maukit at disenyo. Nang buksan niya ang kahon, may nakita siyang isang lumang singsing, isang kwintas na may pendan na hugis agila, at isang lumang sulat. Ang singsing ay pamilyar sa kanya. Ito ang singsing ng kanyang ama. Salamat Mang Tonyo, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay hirap lumabas. Maari mo bang sabihin kay Ginoong Alingasa na bibisitahin ko siya mamaya? Opo, Ginang Elena, sagot ni Mang Tonyo. At umalis na ito. Naiwan si Elena. Ang singsing at ang kwintas ay nakahawak sa kanyang kamay. Ang liham ay nakasulat sa isang lumang papel. At ang sulat kamay ay pamilyar sa kanya. Sulat kamay kanyang ama. Binuksan niya ang sulat at nagsimulang basahin. Ang sulat ay nagsasabi na ipinadala itong kanyang ama kay Ginoong Alingasa bago pa man ito nawala. Nakasulat doon ang nga detalye nga kanyang laban sa pamilya de Guzman, ang kanyang takot na baka may mangyaring masama sa kanya at ang kanyang huling-hiling na kung sakaling mawala siya, ibigay ang nga bagay na ito kay Elena. Ang sulat ay naglalaman din ng isang mensahe para sa kanya, isang mensahe ng pag-ibig at paalala na ipagpatuloy ang kanyang laban. Ang kuwintas na hugis agila ay simbolo ng pugat ng agila. Ang lugar na nasa mapa, ang singsing naman ay paalala ng kanyang pangako na ipaglalaban ang kanilang karapatan. Ang maluha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga mata. Sa wakas, narinig niya ang boses ng kanyang ama mula sa nakaraan. Ang singsing, ang kwintas, ang sulat, at ang diary, lahat ito ay nagtuturo sa isang direksyon, nagtuturo sa katotohanan. Ngayon, mas malinaw na ang lahat. Ang kanyang ama ay hindi basta-basta nawala. Siya ay pinatahimik at ang pamilya de Guzman ang may kinalaman dito. Ang pagbisita kay Ginoong Alingasa ay naging mas mahalaga ngayon. Marahil ay mayroon pa siyang ibang impormasyon na makakatulong sa kanya. Nakpasya si Elena na hindi na siya maghihintay pa. Kailangan niyang kumilos kaagad. Ang bawat sandali ay mahalaga. Ipinasok niya ang singsing at ang kwintas sa kanyang bulsa kasama ang mapa at ang diary. Kailangan niya ang lahat ng ito. Ito ang kanyang maarmas sa laban na kanyang sasalihan. Nang makarating siya sa bahay ni Ginoong Alingasa, nakita niya ito na nakaupo sa kanyang tefranda uminom ng kape. Isang matanda na rin si Ginoong Alingasa. Ang kanyang mata ay nanlalabo na at ang kanyang buho ay puting-puti na. Ngunit ang kanyang mukha ay punong karanasan at karunungan. Magandang umaga, Elena, bati ni Ginoong Alingasa. Alam kong dadalaw ka. Ngumiti siya, isang ngiti na tila alam na ang lahat. Magandang umaga din po, Ginoong Alingasa, sagot ni Elena. Salamat po sa pagpapadala kay Mang Tonyo. Naisip ko na panahon na upang malaman mo ang katotohanan, sabi ni Ginoong Alingasa. Matagal ko nang itinago ang mga bagay na iyon sa paasang isang araw ay mayroon kang lakas ng loob na harapin ang katotohanan. Naupo si Elena sa tabi ni Ginoong Alingasa. Ibinigay niya rito ang singsing, ang kwintas at ang sulat. Tiningnan ni Ginoong Alingasa ang mga ito at isang lungkot ang gumuhit sa kanyang mukha. Ang iyong ama ay isang matapang na Elena, sabi ni Ginoong Alingasa, isang tunay na bayani,
Hindi niya kailanman inatrasan ang laban para sa kanyang karapatan. Ikinuwento ni Ginoong Alingasa kay Elena ang lahat ng kanyang nalalaman. Ang kanyang ama ay mayroong ebidensya na ang lupain ay tunay na sa kanila. Ang lupain ay minana ang kanyang ama mula sa kanyang ninuno at ang Made Guzman ay pilit na inaagaw ito sa pamamagitan ng paggamit ng mapekeng dokumento at pananakot. Ang kanyang ama ay naglakas loob na ilantad ang katotohanan at ito ang naging dahilan ng kanyang pagkawala. Sinubukan naming tulungan siya, sabi ni Ginoong Alingasa, subalit ang mga de Guzman ay masyadong makapangyarihan. Wala kaming nagawa, ang mga pulis ay nasuhulan at ang mga testigo ay tinakot. Ngunit ang iyong ama ay nag-iwan ng makopya ng kanyang maebidensya sa akin, dagdag ni Ginoong Alingasa. Nakatago ito sa isang ligtas na lugar. Hindi ko ito ibinigay sa mga pulis nun dahil alam kong wala rin silang magagawa. Kailangan kong hintayin ang tamang panahon at ang tamang tao. Ikaw, Elena, ikaw ang tamang tao. Nagulat si Elena. Ibig sabihin, mayroon pa ring pag-asa. Mayroon ebidensya na magpapatunay sa katotohanan. Nasaan po ang dokumentong iyon? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay punong paasa. Nakatago ito sa lumang bodega sa likod ng iyong bahay. Sagot ni Ginoong Alingasa. Hindi ito alam ng iba, ang iyong ama at ako lamang ang nakakaalam nito. Ang lumang bodega. Matagal na niyang hindi pinapasok ang lugar na iyon. Nandun nakatago ang mga lumang gamit at ang mga alaala na matagal na niyang iniwasan. Ngayon, ang lumang bodega na iyon ay mayroon na ring bagong kahulugan. Doon niya makikita ang mga ebidensya na magpapatunay sa katotohanan. Napaalam si Elena kay Ginoong Alingasa. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at determinasyon. Ngayon, alam na niya ang kanyang susunod na hakbang. Kailangan niyang puntahan ang lumang bodega at hanapin ang manakatagong ebidensya. Pagdating niya sa bahay, agad siyang pumunta sa likod ng bahay. Ang lumang bodega ay balot sa makapal na alikabok at mga damo. Ang pintuan nito ay may kalawang na at ang kandado ay luma na rin. Gumamit siyang lumang susi na matagalang nakatago sa kanyang bulsa, ang susi ng lumang bodega. Sa pagbukas ng pintuan, bumulaga sa kanya ang isang madilim at maalikabok na lugar. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay lalong nakpatindi sa kanyang kaba. Nasimula siyang maganap. Sa loob nga bodega mayroong nga lumang gamit, nga kahon at nga kasangkapan na matagal nang hindi nagagamit. Ang bawat isa ay tila may kani-kanyang kuwento, ngunit hindi ito ang hinahanap niya. Ang hinahanap niya ay ang madokumento, ang ebidensya na matagal nang nakatago. Matagal siyang nahanap sa bawat sulok, sa bawat kahon, sa wakas, sa ilalim ng isang lumang sako ng bigas. May nakita siyang isang malaking kahoy na kahon. Ang kahon ay matibay at mayroong maukit na hindi niya kailanman nakita. Nang buksan niya ito, bumulaga sa kanya ang isang kumpol nga dokumento, mga mapa at mga litrato. Ito ang mga ebidensya na matagal nang hinahanap niya. Ang mga dokumento ay naglalaman ng orihinal na titulo ng lupa, mga papeles ng abogado at mga kopya ng mga sulat na nagpapatunay na ang mga de Guzman ay gumamit ng pananakot at pandaraya upang agawin ang lupain. Mayroon ding mga litrato nga lupain na nagpapakita nga palatandaan at mga batas na nagpapatunay na ang lupain ay sa kanila. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang isang selyadong sobre. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang lumang testamento, ang huling habilin ng kanyang ama. Sa testamentong iyon, malinaw na nakasulat na ang lupain ay pag-aari nila at ang kanyang ama ay nagbigay ng direktiba na ay pagbatuloy ang laban hanggang sa makuha nila ang katarungan. Ang lahat na
ito ay nagpapatunay na ang kanyang ama ay biktima ng isang malaking inhustisya. Ngayon, sa kanyang nga kamay, hawa niya ang nga ebidensya na makakatulong sa kanya upang ipaglaban ang katotohanan. Ngunit hindi ito magiging madali. Ang Guzman ay makapangyarihan at mapanganib. Kailangan niya ngang isang abogado na matapang at may kakayahang harapin sila. Kailangan niya ngang tulong. Habang iniisip niya ang kanyang susunod na hakbang, muling bumalik sa kanyang isipan ang mapa na nakita niya sa diary. Ang pugat ng agila, ang kuwintas na hugis agila, lahat ng ito ay may koneksyon. Marahil ay mayroon pang ibang nakatago sa pugat ng agila. Kailangan niyang hanapin ang lugar na iyon. Ang lupain ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa dignidad, sa katarungan at sa alaala ng kanyang ama. Nakpasya si Elena na kailangan niyang makipagkita sa isang abogado, ngunit hindi sa ordinaryong abogado. Kailangan niya ngang isang abogado na may karanasan sa paharap, sa mga malalaking kasolaban, sa mga makapangyarihang pamilya. Naisip niya ang pangalan ni Ati, Jose Lim, isang abogado na kilala sa kanilang probinsya sa kanyang tapang at dedikasyon sa paghahanap ng katarungan. Narinig niya ang makwento tungkol kay Ati Lim, kung paano nito ipinaglaban ang mahihirap na biktima ng inhustisya at kung paano nito tinalo ang mga makapangyarihang pamilya sa mga korte. Kailangan niyang makipag-ugnayan kay Ati Lim. Ngunit paano? Wala siyang koneksyon sa kanya. Ang tanggapan ni Ati Lim ay nasa Kalingayong sentro ng probinsya, isang lugar na bihira niyang puntahan, ngunit hindi ito balakid. Kailangan niyang gawin ang lahat upang makamit ang katarungan. Sa loob ng bodega, ang madokumento ay tila humihinga, naghihintay na mabigyan ng boses. Ang bawat piraso ay mahalaga. Ang bawat pahina ay naglalaman ng kasaysayan ng isang laban na hindi dapat kalimutan. Kinuha niya ang dokumento at inilagay sa isang matibay na bag. Kailangan niyang protektahan ang ito. Ito ang kanyang pag-asa. Lumabas siya ng bodega, ang kanyang puso ay puno ng determinasyon. Ang araw ay mataas na ngayon at ang init ng araw ay nagbibigay ng lakas sa kanya. Hindi na siya mag-iisa sa laban na ito. Mayroon na siyang mga ebidensya, mayroon na siyang mga kaalyado, at mayroon na siyang dahilan upang lumaban. Ang katarungan para sa kanyang ama ay magiging kanyang misyon. Ang unang habang ay ang papunta sa sentro ng probinsya at ang paghahanap sa tanggapan ni Ati Jose Lim. Isang mahabang biyahe, ngunit sulit ang pagod. Kailangan niyang maglakbay sa kanyang paglalakbay. Muling bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng kanyang naranasan sa buhay. Ang kanyang pagkabata, ang kanyang pagdadalaga, ang kanyang pagtanda. Ang kanyang buhay ay punong misteryo at kalungkutan. Ngunit ngayon, tila binibigyan siya ng pagkakataon upang baguhin ang kanyang kapalaran at ang kapalaran ng kanyang pamilya. Nang makarating siya sa sentrong probinsya, bumulaga sa kanya ang ingay at gulo ng siyudad, maraming tao, maraming sasakyan at maraming tindahan. Hindi ito ang lugar na sanay siya. Ang kanyang bayan ay tahimik at payapa. Ngunit kailangan niyang masanay. Ang laban na ito ay nangangailangan ng lakas at tapang. Simula siyang matanong-tanong sa mga tao kung saan matatagpuan ang tanggapan ni Ati Lim. Ang lahat ng tinanungan niya ay kilala ang abogado. Sabi ng isang matandang babae si Ati Lim, ang tagapagtanggol nga mahihirap sa kabilang kalye po malapit sa simbahan. Nagpatuloy si Elena sa kanyang paglalakad. Sa wakas nakita niya ang tanggapan ni Ati Lim. Isang lumang gusali, subalit mayroon itong simbolo ng batas at katarungan. Sa loob, maraming tao ang nahihintay, mga taong may problema, mga taong nahahanap ng katarungan. Naupo si Elena sa isang silya at nahintay. Ang bawat sandali ay tila isang oras.
Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Matapos ang mahabang paghihintay, tinawag ang kanyang pangalan. Tumayo si Elena at pumasok sa opisina ni Ati Lim. Ang opisina ay simple lamang, ngunit puno nga libro at mga dokumento. Nakaupo sa kanyang desk si Ati Lim, isang matandang lalaki na may matalim na paningin at seryosong mukha. Magandang umaga po, Ginang Elena, bati ni Ati Lim. Ano po ang aking may paklilingkot sa inyo? Ikinuwento ni Elena ang lahat, ang pagkawalan ng kanyang ama, ang paghahanap sa diary, ang dokumento sa bodega, at ang laban sa pamilya de Guzman. Ibinigay niya kay Ati Lim ang lahat ng kanyang hawak na ebidensya. Habang nakikinig si Ati Lim, unti-unting lumabas ang isang pagtataka sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang dokumento ng masusing-masusi. Ang de Guzman, sabi ni Ati Lim, ang kanyang boses ay seryoso, hindi ito magiging madali, Ginang Elena. Sila ay mayaman at makapangyarihan. Maraming abogado ang kumakatawan sa kanila. Alam ko po, sagot ni Elena. Ngunit kailangan kong ipaglaban ang katarungan para sa aking ama. Mayroon po akong sapat na ebidensya. Tiningnan ni Ati Lim si Elena. Ang kanyang mata ay puno ng pahanga. Ang iyong ama ay tunay na isang matapang na tao, sabi ni Ati Lim, at ikaw, Ginang Elena, ikaw ay kasing tapang ng iyong ama. Tatanggapin ko ang kasong ito, ipaglalaban natin ang katarungan. Laking tuwa ni Elena. Sa wakas, mayroon na siyang kakampi, isang tao na tutulong sa kanya sa kanyang laban. Hindi na siya mag-iisa. Maraming salamat po Ati Lim, sabi ni Elena. Ang kanyang mata ay puno ng pasasalamat. Naksimula silang magplano. Kailangan nilang maghanda ng kaso. Kailangan nilang maghanap nga testigo. At kailangan nilang lumaban sa korte. Ang laban na ito ay magiging mahaba at mahirap. Ngunit handa si Elena na harapin ang lahat. Nakpatuloy sila sa pag-usap ng ilang oras. Ipinakita ni Elena ang mapa na nakuha niya sa diary, ang mapa patungo sa pugat ng agila. Tiningnan ito ni Ati Lim at tila mayroon siyang nakitang koneksyon. Ang pugat ng agila, sabi ni Ati Lim, narinig ko na ang pangalan na iyan. Ito ay isang lumang pangalan ng isang lugar sa mga kabundukan sa hilagang bahagi ng probinsya. Mayroon itong kasaysayan. Marahil ay mayroong mahalagang bagay na nakatago doon, isang bagay na konektado sa kaso na iyong ama. Nagpasya sila na kailangan nilang puntahan ang pugad ng agila. Ito ay maaring ang susunod na hakbang sa kanilang paghahanap sa katotohanan. Kailangan nilang maghanda para sa isang paglalakbay. Ito ay magiging mapanganib, ngunit kinakailangan. Sa kanyang pag-uwi, isang bagong pag-asa ang bumalot sa kanya. Hindi na siya nag-isa. Mayroon na siyang layunin at mayroon na siyang pag-asa na makamit ang katarungan para sa kanyang ama. Ang kanyang buhay ay nakaroon ng bagong kahulugan. Kinaumagahan maga siyang nagising. Nahanda siyang kanyang magagamit para sa paglalakbay. Isinuot niya ang kanyang pinakamatibay na sapatos na dalang magadamit, pagkain at tubig. Ang mapa ay mahigpit na nakahawa sa kanyang kamay. Ang kuwintas na hugis agila ay nakaswa sa kanyang lig. Ito ang magiging gabay niya. Pinuntahan niya muli si Ginong Alingasa upang magpaalam. Ikinuwento niya rito ang kanyang plano at ang pagtanggap ni Ati Lim sa kanyang kaso. Ngumiti si Ginong Alingasa. Maingat ka, Elena. Sabi ni Ginong Alingasa, ang daan patungo sa katotohanan ay puno ng panganib. Ngunit alam kong kaya mo ito. Ang iyong ama ay ipinagmamalaki ka. Nasimula ang kanyang paglalakbay. Sumakay siya ngang bus patungo sa pinakamalapit na bayan sa mga kabundukan. Mula ron, kailangan niyang sumakay ngang tricycle at pagkatapos ay maglakad. Ang daan patungo sa pugat nga gila ay hindi madali. Matarik ang daan at puno nga bato at magadamo, ngunit hindi siya sumuko. Ang bawat hakbang ay naglalapit sa kanya sa katotohanan. Habang naglalakad,
naalala niya ang makuwento ang kanyang ama tungkol sa mga kabundukan. Ang kanyang ama ay mahilig maglakbay, mahilig magmasid sa kalikasan. Possible na ang pugat ng agila ay isang lugar na madalas puntahan ng kanyang ama, isang lugar na mayroong sentimental na halaga para sa kanya. Matapos ang ilang oras na paglalakad, nakarating siya sa isang maliit na burol mula ron. Nakita niya ang isang tanawin na nakamamangha. Isang malawak na lupain, puno nga puno at mga ilog. At sa gitna nga lahat na ito, nakita niya ang isang lumang istruktura tila isang tore. Ito na siguro ang pugat ng agila. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad patungo sa istruktura. Ang istruktura ay luma na halos gumuho na, ngunit ang mga bato nito ay matibay pa rin. Nang makalapit siya, nakita niya ang isang lumang plaque sa dingding. Nakasulat doon ang mapangalan ng kanyang maninuno at ang petsang pagtatayo ang istruktura. Ito ang minana ng kanyang ama, ang lupain na ipinaglaban nito. Ang pugat ng agila ay isang lumang bantayan, isang lugar na ginagamit ng kanyang maninuno upang bantayan ang kanilang lupain. Sa loob ng istruktura, may nakita siyang isang lumang baul. Lumapit siya rito at sinubukang buksan. Ang baul ay may kalawang na at mahirap buksan. Gumamit siya ng isang bato at sa huli ay nabuksan niya ito. Sa loob ng baul, may nakita siyang isang lumang rifle, lumang barya, at isang maliit na kahon. Nang buksan niya ang maliit na kahon, bumungad sa kanya ang isang bandel nga sulat. Ang masulat ay nakasulat sa isang wikang hindi niya maintindihan, tila isang lumang dialek. Ngunit ang isang sulat ay nakasulat sa Tagalog. Ang sulat ay mula sa kanyang ama na isinulat nito bago pa man ito nawala. Ang sulat ay naglalaman ng mahuling tagubilin ng kanyang ama. Sinabi nito na ang masulat sa lumang dialekto ay mula sa kanyang maninuno at naglalaman ng mga detalye ng kanilang kasaysayan at ng kanilang karapatan sa lupain. Sinabi rin nito na mayroong isang matandang lalaki sa isang kalapit na bayan na nakakaintindi ng lumang dialekto at siya ang makakatulong sa kanya upang isalin ang masulat. Ang pangalan ng matandang lalaki ay Lolo Pilo. Muling bumalik si Elena sa kanyang paglalakbay. Ngayon mayroon na siyang bagong misyon, hanapin si Lolo Pilo at isalin ang sulat ng kanyang ninuno. Ang bawat pirasong ebidensya ay nagdadala sa kanyang mas malapit sa katotohanan at sa katarungan. Sa kanyang pagbabalik sa bayan, agad niyang pinuntahan si Ate Lim. Ikinuwento niya rito ang kanyang manatuklasan sa pugat ng agila, ang lumang baul, ang masulat, at ang pangalan ni Lolo Pilo. Nagulat si Ate Lim. Si Lolo Pilo, tanong ni Ate Lim, ang matandang iskolar, narinig ko na ang pangalan niya, kilala siya sa kanyang kaalaman sa malumang dialekto at kasaysayan. Malaking tulong siya sa atin. Nakpasya sila na agad nilang pupuntahan si Lolo Pilo. Ang mga sulat na iyon ay maaring ang pinakamahalagang ebidensya sa kaso. Kinabukasan, makasama silang nalakbay ni Ate Lim patungo sa bayan kung saan nakatira si Lolo Pilo. Ang bayan ay malayo at kailangan nilang sumakay ng bus at tricycle, ngunit hindi ito balakid. Ang bawat sandali ay mahalaga. Nang makarating sila sa bahay ni Lolo Pilo, bumulaga sa kanila ang isang lumang bahay, puno nga libro at mga manuskrito. Nakaupo sa kanyang tumba-tumba si Lolo Pilo, isang matandang lalaki na may mahabang puting buhok at balbas. At ang kanyang nga mata ay puno ngang karunungan. Magandang umaga po, Lolo Pilo, bati ni Ate Lim. Ako po si Ate Jose Lim at ito po si Ginang Elena. Mayroon po kaming mahalagang bagay na nais naming ipakita sa inyo. Ibinigay ni Elena kay Lolo Pilo ang sulat. Tiningnan ni Lolo Pilo ang sulat ng masusing-masusi at isang kagalakan ang gumuhit sa kanyang mukha. Aha, sabi ni Lolo Pilo, ang lumang sulat na ito.
Matagal ko nang inaasahan na mayroong magdadala sa akin ng mga ito. Ito ay galing sa mga ninuno ng pamilyang Agila, ang mga unang nanirahan sa lupain ng pugat ng Agila. Nagsimulang isalin ni Lolo Pilo ang masulat. Ang masulat ay nagsasalaysay ang kasaysayan ng lupain kung paano ito ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Naglalaman din ito ng legal na dokumento, mga kontrata at mga batas na nagpapatunay na ang lupain na tunay na pag-ari ng pamilya Agila. Ang pugat na Agila ay hindi lamang isang bantayan, kundi isang lugar na mayroong sagradong kahulugan para sa kanilang pamilya, isang simbolo ng kanilang pagkakakilanlan at kanilang karapatan. Ang masulat ay nagpapatunay na ang mga de Guzman ay ilegal na inangkin ang lupain. Ang madokumento ay naglalaman ng mga pangalan ng mga testigo, mga opisyal ng gobyerno at mga abogado na sangkot sa pandaraya. Ito ang ebidensya na matagal nang hinahanap nila. Matapos isalin ni Lolo Pilo ang lahat ng sulat, napasalamat si Elena at Ati Lim. Ngayon, kumpleto na ang kanilang ebidensya. Handa na sila para sa laban sa korte. Sa kanilang pagbabalik, isang determinasyon ang bumalot kay Elena at Ati Lim. Handa na sila para sa laban. Ang laban na ito ay magiging isang laban para sa katotohanan, para sa katarungan at para sa alaala ng kanyang ama. Sa sumunod na mga linggo, abala si Elena at Ati Lim sa paghahanda ng kaso. Nasaliksik sila nga mas marami pang impormasyon, nanghanap nga testigo at nahanda ng kanilang mga argumento. Ang pamilya de Guzman ay mayaman at makapangyarihan, subalit mayroon din silang mga ebidensya na hindi nila maaring tanggihan. Sa wakas dumating ang arawng pagdinig sa korte. Ang korte ay puno nga tao, naroon ang mga pamilya de Guzman kasama ang kanilang mga abogado. Naroon din si Elena kasama si Ati Lim at si Ginong Alingasa. Ang lahat ay naghihintay sa desisyon ng korte. Nasimula ang pagdinig. Ibinigay ni Ati Lim ang lahat na ebidensya, ang diary, ang dokumento mula sa bodega, ang sulat mula sa pugat na Agila, at ang salaysay ni Ginong Alingasa. Ang bawat piraso ng ebidensya ay nagpapatunay na ang pamilya de Guzman ay ilegal na inangkin ang lupain at ang kanyang ama ay biktima ng inhustisya. Ang mga abogado nga pamilya de Guzman ay nagtangkang itanggi ang lahat, subalit ang mga ebidensya ay masyadong matibay. Ang malumang sulat na isinalin ni Lolo Pilo ay nagpapatunay sa kasaysayan galupain at ang mga legal na dokumento ay nagpapatunay sa kanilang karapatan. Ang hukom ay matagal na nag-isip, ang kaso ay komplikado at ang mga ebidensya ay napakarami. Sa wakas dumating ang desisyon. Ang korte ay nadedesisyon pabor sa pani ni Ginang Elena. Sabi nga hukom, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Ang lupain nga pugat ng Agila ay opisyal na ibinabalik sa pamilya ni Ginang Elena. Ang pamilya de Guzman ay pinapatawan ng multa at ang mga taong sangkot sa pandaraya ay pananagutin sa batas. Lekintuwa ni Elena at Ati Lim sa wakas na kamit nila ang katarungan. Ang luhang kagalakan ay dumaloy sa mga mata ni Elena. Ang kanyang ama ay nabigyan ng katarungan. Ang kanyang laban ay nagwakas na. Ang balita ay mabilis na kumalat sa buong probinsya. Ang mga tao ay nagdiwang sa tagumpay ni Elena. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon para sa marami, isang paalala na ang katotohanan at katarungan ay palaging mananalo gaano man ito kahirap. Matapos ang desisyon ng korte, nagkaroon ng pagbabago sa buhay ni Elena. Ang lupain ng pugat ng Agila ay ibinalik sa kanya. Ngayon, mayroon na siyang paari, isang mana na ipinaglaban ng kanyang ama. Nagpasya siyang gamitin ang lupain na iyon upang makatulong sa mga tao, upang magtayo ng isang komunidad na puno ng pag-asa at pagkakaisa.
Ang lumang bahay ay naging simbolong kanyang paglalakbay, ang kanyang paghahanap sa katotohanan, ngunit ngayon hindi na ito punong kalungkutan kundi ngang pag-asa. Ang malumang libro sa silid-aklatan ay muling binasa. Ang makwentong kanyang ama ay muling ikinuwento. Ang kanyang buhay ay nagkaroon ng bagong simula. Ang pugat ng agila ay naging simbolo ng katarungan, ng pag-asa, at nang alaalang isang matapang na ama. Si Elena, ang matandang babae na nag-isa, ay naging isang bayani, isang tagapagtaguyod ng katarungan. Sa loob ng sumunod na buwan, si Elena sa tulong ng lokal na pamahalaan at ng volunteer ay nagsimulang linisin at ayusin ang lupain ng pugat ng agila. Ang lumang istruktura ay inayos at ang mga paligid nito ay nilinis. Nakplano silang maktayo ng isang sentrong komunidad, isang paralan para sa mga bata at isang lugar kung saan ang makatao ay maring maktipon-tipon at makbahaging kanilang magkakuwento. Ang pangarap ng kanyang ama ay unti-unting nabubuhay. Ang lupa na pinaktalunan ay hindi lamang isang pirasong lupa, ito ay naging isang simbolo ng paglaban sa pang-api at ng tagumpay ng katarungan. Maraming tao ang lumalapit kay Elena upang magbahagi ng kanilang sariling nga kwento ng inhustisya at siya naman ay handang makinig at magbigay ng payo. Sa kanyang pagtanda, hindi niya inakala na makakaroon pa siya ng ganitong uri ng misyon, isang misyon na nakpuno ng kahulugan sa kanyang nalalabing buhay. Ang Mother Guzman sa kabilang banda ay naharap sa matinding kritisismo mula sa publiko at sa legal na sistema. Ang kanilang reputasyon ay nasira at ang kanilang impluensya ay unti-unting humina. Ang kanilang pagkatalo ay naging babala sa iba pang makapangyarihang tao na umaabuso sa kanilang posisyon. Ang hustisya, bagaman mabagal kung minsan, ay nakamit din sa huli. Minsan, sa dapit hapon, naupo si Elena sa beranda ng kanyang bahay, nagmamasid sa paglubong ng araw. Hawak niya sa kanyang kamay ang lumang diary ng kanyang ama at ang kwintas na hugis agila. Ang maalaala ng kanyang ama ay malinaw pa rin sa kanyang isipan. Ngunit ngayon ay puno na ng kapayapaan at pagmamalaki. Hindi na ng kalungkutan at misteryo. Napanatili niya ang pangakong kanyang ama at natapos niya ang laban na matagal ng sinimulan. Ang kanyang buhay ay naging isang patunay na ang pag-ibig sa pamilya at ang paninindigan para sa katotohanan ay may kapangyarihang magpabago ng kapalaran at maghatid ng katarungan sa mga nararapat. Ang kanyang kwento ay hindi lamang kwentong isang babae, kundi kwentong isang buong komunidad na nabigyan ng pag-asa. Ang bugad na agila ay umunlad. Naging sentro ito nga proyekto para sa komunidad. Nagbigay nga trabaho sa mga lokal na residente at naging isang inspirasyon sa mga karatik bayan. Ang pangalan ni Elena ay naging kasing kahulugan ng tapang at katarungan. Hindi na siya simpleng matandang babae na nakatira sa isang lumang bahay. Siya ang tagapagmana ng isang mahalagang kasaysayan at tagapagtanggol ng katotohanan. Sa bawat umaga na bumabangon siya, mayroon siyang bag. Ong layunin na buhayin ang pangarap ng kanyang ama at ng buong komunidad. Hindi na lamang ito tungkol sa pagbawi ng lupain. Ito ay tungkol sa pagtatayo ng isang pamayanan na magiging kanlungan ng pag-asa para sa lahat. Sa mga unang buwan, ang pugad ng agila ay naging abalang-abala sa mga gawain. Ang lumang bahay ay inayos, pininturahan, at ang mga nakapira-pirasong bintana ay pinalitan, ngunit higit pa rito, ang lupa mismo ay muling binuhay. Ang dating pinagdalunan at pinabayaang lupa ay binungkal, nilinisan at inihanda para sa pagtatanim. Sa tulong ng volunteer mula sa kalapit bayan at maging ang ilang taga-probinsya na narinig ang kanyang kwento, naktayo sila ng isang pansamantalang istruktura na magsisilbing sentro ng komunidad. Ito ay gawa sa matibay na kawayan at nipa, simple ngunit functional.
at puno ng diwa ng pagkakaisa. Si Elena, sa kabilang kanyang edad, ay aktibo sa bawat hakbang. Hindi siya nagpatumpik-tumpik sa pagbibigay ng direksyon, pag-organisa ng gawain, at maging sa personal na pakikipagtulungan sa mga volunteer. Ang kanyang presensya ay nagbigay inspirasyon sa lahat. Ang kanyang mata na dati puno ng lungkot at paghahanap ay kumikinang na ngayon sa pag-asa at determinasyon. Madalas siyang maupo sa ilalim ng isang malaking mangga, nagmamasid sa paggalaw ng tao, habang ang sariwang hangin ay humahaplos sa kanyang mukha. Naalala niya ang kanyang ama, ang kanyang plano para sa lupain, at kung paano niya pinangarap na maging isang sagana at produktibong pamayanan ang Pugat na Gila. Ngayon, unti-unti na itong nagaganap. Ang unang proyektong isinagawa ay ang pagtatayo ng isang maliit na paaralan. Maraming bata sa lugar ang hindi nakapag-aral dahil sa hirap ng buhay at kakulangan ng pasilidad. Sa tulong ng Department of Education at ng ilang pribadong individual na nagkalop ng donasyon, isang simpleng paaralan ang naitayo sa loob ng 3 buwan. Ito ay may 2 silid-aralan, isang maliit na aklatan at isang palaruan na gawa sa recycled materials. Si Elena mismo ang nagplanong kurikulum na hindi lamang nakatuon sa academics kundi pati na rin sa pagpapahalaga sa kultura, agrikultura at pagiging isang responsableng mamamayan. Ang unang arong klase ay isang malaking pakdiriwang. Puno na tawanan ang paligid at ang mga bata na may suot na simpleng uniforme na tahi ng mga kababayhan sa komunidad ay sabi na pumasok sa kanilang bagong paralan. Salamat po, Lola Elena! Sigaw ng isang bata. Si Leo habang niyayakap ang matanda. Si Leo ay sasam nga batang pinili ni Elena na maging iskolangang Pugat ng Agila. Ang mamagulang niya ay simpleng magsasaka na hirap sa pagpapaaral sa kanya. Ngumiti si Elena. Ang kanyang puso ay punong kagalakan. Walang anuman, anak. Pagbutihin mo ang pag-aral mo. Ikaw ang pag-asa ng kinabukasan. Bukod sa paralan, nagbukas din sila ng mga livelihood programs para sa mga nakatatanda. Naturo silang paghabing banik at basket mula sa abaka arafia, paggawang sabon at kandila at pagpapalaki ng organikong gulay at prutas. Ang mga produkto ay ibinebenta sa palengke sa bayan at ang kita ay ibinabalik sa komunidad upang pondohan ang iba pang proyekto. Ang lupa na dati dahilan ng labanan ay naging bukal na ngayon ng kabuhayan at pag-asa. Isang gabi, habang nagkakape si Elena sa beranda, lumapit sa kanya si Mang Tonyo, isang magsasaka na matagal nang naninirohan sa karatig lugar at isa sa mga aktibong volunteer. Ginang Elena, simula niya, totoo pala ang sabi-sabi. Kapag nakakaisa ang tao, walang impossible. Tumingin si Elena sa kalangitan na puno nga bituin. Mang Tonyo, ang pananampalataya at pagkakaisa ang pundasyon ng lahat. Ang aking ama ay naniwala dito at ngayon ipinagpapatuloy natin ang kanyang paniniwala. Pero hindi naging madali ang inyong laban. Dakdak ni Mang Tonyo. Maraming naduda, maraming nanghama, pero nanindigan kayo. Tumango si Elena. Ang bawat pagsubok ay nagpatibay sa akin. At sa bawat panalo, nakikita ko ang mukha ng aking ama na kangiti. Ang balita tungkol sa pagbabago ng Pugat ng Agila ay kumalat hindi lamang sa probinsya, kundi pati na rin sa mga karatig rehiyon. Maraming opisyales ng gobyerno at mga organisasyon ang bumisita upang makita ang mga proyekto at makipag-ugnayan kay Elena. Naging modelo ang Pugat ng Agila ng isang komunidad na bumangon mula sa inhustisya at nagtatat ng sarili nitong pag-asa. Dahil sa patuloy na pagdami ng mga nangangailangan ng tulong legal, lalo na iyong mga nagiging biktima rin ng illegal land grabbing o iba pang uri ng pang-api, nagpasya si Elena na magtayo ng isang justice desk sa loob ng sentro ng komunidad. Ito ay pinangasiwaan ng isang batang abogado, si Ati.
Miguel na naging inspirasyon kay Elena, si Ati. Miguel ay galing sa mahirap na pamilya at nakapaaral sa tulong ng isang scholarship. Naniniwala siya na ang batas ay dapat maging instrumento ng katarungan, hindi ng pang-aapi. Ang Justice Desk ay nagbibigay ng libreng legal advice, tulong sa paghahanda ng dokumento at referral sa mga pro bono na abogado. Maraming mahihirap na pamilya ang nakakuha ng tulong dito. Ang makwento ng inhustisya na dating ibinubulong lamang ay ngayon ay may boses na at may pag-asa na makahanap ng resolusyon. Ang bawat boses na naririnig natin ay isang pagpapatunay na hindi dapat balewalain ang karapatan ng bawat tao. Sabi ni Elena kay Ati, Miguel isang araw, ang laban ko ay hindi lamang para sa aking lupain, kundi para sa karapatan ng bawat Pilipino na mabuhay ng may dignidad at katarungan. Sa loob ng ilang taon, ang pugad ng Agila ay naging higit pa sa isang sentro ng komunidad. Ito ay naging isang pambansang simbolo ng pagbabago. Ang malawak na lupain ay naging isang thriving agricultural hub na nagpo-produce ng organikong gulay, prutas at maging mga livestock. Nagtayo silang isang malaking eco-farm kung saan tinuturuan ang mga magsasaka ng modernong teknik sa agrikultura na environment friendly. Ang sobra sa ani ay ibinebenta sa mga bayan at lungsod na nagbibigay nga karagdagang kita para sa komunidad. Nagtatag din sila nga isang kooperatiba na pinamamahalaan ng mga residente mismo. Ang kooperatiba ay nagbigay ng microloan sa mga negosyante at nagpautang ng mga kagamitan sa pagsasaka. Ang lumang bahay ni Elena na dating tinitirhan niya ng mag-isa ay naging isang mini museum. Naka-display dun ang lumang dokumento, sulat ni Lolo Pilo, ang diary ng kanyang ama, at ang lumang larawan na nagpapakitang kasaysayan, kugat ng Agila at ang kanyang laban para sa katarungan. Ang kwintas na hugis Agila na minana niya sa kanyang ama ay nakasabit sa isang espesyal na display case na nagpapaalala sa lahat ng tapang at paninindigan. Ang bawat bisita ay naantik sa kanyang kuwento at sa pagbabagong naganap sa lupain. Ngunit sa gitna ng lahat ng tagumpay at pakilala, nanatiling mapagpakumbaba si Elena. Hindi niya kailanman inangkin ang lahat ng kredito. Lagi niyang sinasabi na ang pagbabago ay bunga ng pagkakaisa at pananampalataya ng buong komunidad. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan, katarungan at pag-asa. Ngunit para sa kanya, siya ay simpleng isang tagapag-alaga ng pangarap ng kanyang ama. Madalas pa rin siyang umupo sa branda sa dapit hapon, nakmamasid sa paglubog nga araw at binabasa ang diary ng kanyang ama. Sa bawat pahina, naroromdaman niya ang presensya ng kanyang ama, ang pagmamahal nito at ang kanyang pagnanais para sa isang mas mabuting mundo. Hindi na siya nag-isa, napapalibutan siya ng isang komunidad na nagmamahal at gumagalang sa kanya, isang komunidad na siya mismo ang naktulong upang itayo. Dumating ang pagkakataon na iminungkahi ng mga lokal na lider na maging alkalde si Elena. Ang kanyang pangalan ay nakaroon na ng malaking impluensya at marami ang naniniwala na ang kanyang integridad at pamumuno ay kailangan sa mas malaking sakop. Subalit ngumiti lamang si Elena, ang aking misyon ay hindi sa politika, sabi niya sa mga kumakausap sa kanya. Ang aking misyon ay dito sa pugad ng Agila upang patuloy na paglingkuran ang mga nangangailangan at ipaglaban ang katarungan sa sarili kong paraan. Ang kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa posisyon, kundi sa kakayahang maghatid ng tunay na pagbabago sa pusong tao. Ang kanyang desisyon ay lubos na iginalang at patuloy siyang nagsilbing gabay at inspirasyon. Ang mga de Guzman sa kabilang panig ay tuluyang nawala sa limelight. Ang kanilang mga ari-arian ay unti-unting nabawasan dahil sa mga multa at legal na obligasyon. Ang kanilang pamilya na dating kilala sa kanilang kayamanan at kapangyarihan ay nabalot ng kahihiyan.
Ang kanilang kwento ay nagsilbing babala sa sinumang magnanais na abusuhin ang kanilang posisyon at apa-apakan ang karapatan ng iba. Ang kanilang mga anak at apo ay lumaking may pasanin ng reputasyon ng kanilang pamilya na nagpapatunay na ang paghahanap sa hustisya, gaano man ito katagal, ay palaging may katapusan. Sa huli, ang lupa ang siyang nagtagumpay, hindi ang kayamanan o kapangyarihan. Habang lumilipas ang mga taon, ang mga buho ni Elena ay lalong pumuputi at ang mga kulubo sa kanyang mukha ay dumami. Subalit ang ninga sa kanyang mga mata ay nanatiling matalas at punong buhay. Ang kanyang pananalita ay mas lalong naging mahinahon, ngunit ang kanyang mga salita ay may bigat at karunungan na nagmumula sa mahabang buhay nga pakikibaka at paglilingkod. Tinawa na siyang ina ng puga na agila ng mga residente, isang titulo na mas pinahahalagahan niya kaysa sa anumang posisyon sa lipunan. Ang paralan sa pugad ng agila ay nakapag-produce na ng maraming matatagumpay na estudyante na nagpatuloy sa kolehiyo at nagbalik upang magsilbi sa kanilang komunidad. Ang Justice Des ay patuloy na nabigay nga boses sa mga api at napapanatili sa paasa nga tarungan. Ang Ecofarm ay lumago, naging isang sentrong pananaliksik at pagpapaunlad para sa sustainable agriculture at nakikipatulungan sa mga universidad upang sanayin ang susunod na henerasyon ng mga magsasaka at environmental advocates. Ang pugat na agila ay tunay na naging isang pugat ng pag-asa, pag-unlad at katarungan. Isang hapon, habang abala ang komunidad sa kanilang pang-araw-araw na gawain, nilapitan si Elena, ang isang batang babae, si Maya, na apong isa sa mga unang volunteer sa pugat ng agila. Si Maya ay isa sa mga eskolar ng paaralan, matalino at masipag. Lola Elena, simula ni Maya, natataka po ako, ano po ang pinakamahalagang aral na natutunan ninyo sa lahat ng laban ninyo? Ngumiti si Elena, ang kanyang mata ay nanunungaw sa malayo, tila inaalala ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Maya, malumanay niyang sagot, ang pinakamahalagang aral ay ito. Huwag kang susuko sa katotohanan. Gaano man kahirap ang sitwasyon, gaano man kalakas ang kalaban, ang katotohanan ay palaging magtatagumpay. At ang pagmamahal, anak, ang pagmamahal sa pamilya, sa kapwa at sa iyong pinaniniwalaan ang magbibigay sa iyong lakas na magpatuloy. Niyakap ni Maya si Elena. Ang kanyang puso ay punong pahanga at pag-unawa. Ang masalita ni Elena ay hindi lamang kwento, ito ay pamana. Sa paglipas pa ang panahon, naging mas limitado na ang pisikal na paggalaw ni Elena. Ngunit ang kanyang espiritu ay nanatiling buhay at malakas. Ang mataw ay patuloy na pumupunta sa kanya para sa payo at gabay. Ang kanyang presensya sa pugat ng agila ay isang paalala ng lahat ng pinagdaanan, ng lahat ng pinaglaban, at ng lahat ng nakamit. Ang pugat ng agila ay hindi na lang isang lupa. Ito ay isang institusyon, isang komunidad, isang filosofiya. Ito ay isang buhay na patunay na ang pagnanais para sa katarungan na sinamahan ng pagkakaisa at pagmamahal ay may kapangyarihang lumikha ng isang bagong mundo. Isang araw sa isang tahimik na umaga, natakpuan si Elena sa kanyang paboritong upuan sa branda. Ang kanyang mata ay nakapikit, ang isang mahinahong ngiti ay nakaukit sa kanyang malabi. Sa kanyang kamay ay mahigpit na nakahawa ang lumang diary ng kanyang ama at ang kwintas na hugis agila. Payapa siyang sumakabilang buhay, pagkatapos ng isang buhay na punong kahulugan, pagsubok at tagumpay, ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng malalim na kalungkutan sa buong komunidad at sa mga taong nabiyan niya ng pag-asa. Ngunit kasabay nito ay isang malaking pasasalamat para sa kanyang buhay at ang pamana na kanyang iniwan. Ang burol ni Elena ay dinaluhan ng libu-libong tao, mga residente ng pugat ng agila, mga magsasaka, mga abogado, mga opisyales ng gobyerno,
at mga simpleng tao na naanti sa kanyang kwento. Bawat isa ay may kanya-kanyang kwento tungkol kay Elena, kung paano niya binago ang kanilang buhay o kung paano siya naging inspirasyon. Ang kanyang buntot ay inilagay sa ilalim ng malaking mangga sa loob ng pugad ng agila, ang lugar kung saan madalas siyang naupo at nang mamasid sa pagbabago ng kanyang komunidad. Sa kanyang lapida, inukit ang simpleng mga salita, Elena, ina nga, pugad ng agila, naglingkod ng may katotohanan at katarungan. Ang kanyang pamana ay buhay sa puso ng bawat isa. Pagkatapos ng kanyang papanaw, ipinagpatuloy ng komunidad ang kanyang pangarap. Ang leader na pinili niya at ang bagong henerasyon ay ipinagpatuloy ang pagpapatakbo ng pugad ng agila na may parehong dedikasyon at pananampalataya. Ang pugad ng agila ay lumago at nakpatuloy na maging isang bityan ng pag-asa hindi lamang sa probinsya kundi sa buong bansa. Ang kwento ni Elena ay naging bahagi ng kasaysayan. Isang alamat na ipinapasa mula sa henerasyon tungo sa henerasyon na nakpapaalala sa lahat na ang isang individual sa pamamagitan ng paninindigan at pagmamahal ay may kapangyarihang baguhin ang mundo. Ang agila ay patuloy na lumilipad sa itaas ng pugad na agila na nagbabantay sa kapayapaan at katarungan na matagumpay na naitatag sa lupain na minsay puno ng lumbay at inhustisya. Ang kanyang ama ay maaring natutulog ng payapa sapagkat ang kanyang pangarap ay higit pa sa nabuhay. Ito ay umusbong at nagbigay bunga para sa maraming tao. Ang bawat simoy ng hangin sa pugad ng agila ay tila bumubulong ng kanyang pangalan at ng pangalan ng kanyang ama. Isang awit ng katarungan at pag-asa na hindi magtatapos. Ang lupain ay hindi na lamang lupain. Ito ay isang sagradong lugar, isang testamento sa kapangyarihan ng isang pamilya at isang komunidad na lumaban para sa tama at nagtagumpay. Ang liwanag ng araw ay patuloy na sumisikat sa pugad ng agila sa bawat umaga, na sumasalamin sa mga bagong istruktura, sa mga luntiang taniman, at sa mga mukha ng taong nabubuhay ng may dignidad at pag-asa. Ang mga bata ay patuloy na naglalaro sa palaruan. Ang kanilang mga tawanan ay nagpapakita ng isang hinaharap na puno na pangako. Ang kabataan na nag-aaral sa paralan ng pugad na agila ay may mga pangarap na naabot at may mga adikain na ipinagpapatuloy. Ang pugad ng agila ay hindi lamang isang lugar kung saan nakaroon ng laban para sa hustisya. Ito ay naging isang buhay na paalala na ang bawat isa ay may kakayahang lumikha ng pagbabago at na ang tunay na kapangyarihan ay nakasalalay sa pagkakaisa, integridad at walang pag-alinlangan na paninindigan para sa kung ano ang tama. Ang alaala ni Elena at ng kanyang ama ay mananatiling isang gabay, isang sulo na nagliliwanag sa landas ng pag-asa at katarungan para sa mga susunod na henerasyon. Ang kanyang kuwintas na hugis agila na ngayon ay nasa pangangalaga ng pugad ng Agila Museum ay patuloy na sumisimbolo sa tapang, paninindigan at ang walang hanggang diwangang isang babaeng nagbigay ng lahat upang makamit ang katarungan at sa proseso ay lumihangang isang lugar kung saan ang pag-asa ay hindi kailanman mamatay. Ang liwanag na araw ay patuloy na sumisikat sa pugad ng agila sa bawat umaga na sumasalamin sa mga bagong istruktura, sa mga luntiang taniman at sa mga mukha nga taong nabubuhay ng may dignidad at pag-asa. Ang bata ay patuloy na naglalaro sa palaruan. Ang kanilang tawanan ay nagpapakita ng isang hinaharap na puno ng pangako. Ang mga kabataan na nag-aral sa paralan ng pugad ng agila ay may mga pangarap na naabot
at may mga adikain na ipinagpapatuloy. Ang pugat ng agila ay hindi lamang isang lugar kung saan nagkaroon ng laban para sa hustisya. Ito ay naging isang buhay na paalala na ang bawat isa ay may kakayahang lumikha ng pagbabago at na ang tunay na kapangyarihan ay nakasalalay sa pagkakaisa, integridad at walang pag-aalinlangan na paninindigan para sa kung ano ang tama. Ang alaala ni Elena ay kanyang ama ay mananatiling isang gabay, isang sulo na nagliliwana sa landas ng paasa at katarungan para sa masusunod na henerasyon. Ang kanyang guwintas na Hugis Agila na ngayon ay nasa pangangalaga ng Pugat ng Agila Museum ay patuloy na sumisimbolo sa tapang paninindigan at ang walang hanggang diwa. Isang babaeng nagbigay ng lahat upang makamit ang katarungan. At sa proseso ay lumikha isang lugar kung saan ang pag-asa ay hindi kailanman mamatay. Ang bawat sulok ng Pugad ng Agila ay tila nakukuwento. Ang luntiang lupain ay hindi lamang binungkal ng mga magsasaka kundi inalagaan din ng pag-ibig at paggalang. Ang mataniman ng palay ay umabong, ang bawat uhay ay tila sumasayaw sa ihip ng hangin, isang testamento sa masaganang anina dulot ng matalinong paggamit ng lupa at ng kolektibong pagsisikap. Ang magulay at prutas ay sagana, hindi lamang para sa sariling konsumo ng komunidad kundi para rin sa pagbebenta sa karatigbayan na nagdadala ng karagdagang kita at nagpapatatag sa ekonomiya ng Pugad ng Agila. Ang mga inobasyon sa agrikultura na pinasimulan ng mga naunang henerasyon at patuloy na pinagyayaman ng mga kabataan ay nagbigay daan sa mas mataas na production habang pinapanatili ang kalusugan ng lupa at ang balansa ng ekosistema. Mayroong mga bagong sistema na irigasyon na itinayo gamit ang pinagsamang kaalaman ng mga inhinyero mula sa labas at ang praktikal na karunungan ng mga lokal na magsasaka na tinitiyak na ang bawat patak ng tubig ay ginagamit ng episyente. Ang paggamit ng organikong pataba ay naging pamantayan, isang paggalang sa kalikasan na ipinamana ni Elena. Si Maya na noon ay isang bata pa lamang ay isa na ngayong matanda at iginagalang na pinuno. Ang kanyang buho ay may halo na ang uban, ngunit ang kanyang mata ay nanatiling matalim at puno ang karunungan. Sumasalamin sa maraming taon ng paglilingkod sa Pugat ng Agila. Siya ang tagapamahala ng Pugat ng Agila Museum, kung saan nakalaga ang diary ng ama ni Elena at ang kwintas na Hugis Agila. Araw-araw, binibisita niya ang museo, pinupunasan ang estante, at tinitiyak na ang bawat artifact ay mayos na nakalagay. Ngunit higit pa sa pagiging kurang museo, siya ay isang buhay na aklatan ng kasaysayan ng komunidad, isang tagapaksalaysay ng mga kwento ni Elena na patuloy na napapaalala sa mga kabataan ng mga pinagdaanan at ang halaga ng kanilang kasalukuyang kalayaan. Sa mga pagpupulong ng komunidad, ang kanyang boses ay may bigat hindi dahil sa lakas nito, kundi dahil sa lalim ng kanyang karanasan at sa paggalang na ibinibigay sa kanyang bawat miyembro. Siya ang gumagabay sa mga bagong henerasyon ng leader na babahagi ng aral ni Elena at napapayo sa mga hamon na kinakaharap ng komunidad. Sa mga bagong leader na kanyang ginagabayan, lumitaw ang mga individual na may iba't ibang kakayahan at hilig, ngunit lahat ay may iisang layunin, ang ipagpatuloy ang diwangang Pugad ng Agila. Isa sa kanila si Tomas, isang binata na malakas ang pangangatawan at may matalas na isip. Si Tomas ay apo sa pamangkin ni Elena, bagamat malayong kamaana ngunit lumaki sa mga kwento at aral niya. Siya ang pangunahing puwersa sa likod ng modernong pamamaraan ng agrikultura sa komunidad. Siya ang utak sa likod ng kooperatiba ng magsasaka na nakpapahintulot sa mga miyembro na makaroon na mas mataas na kita mula sa kanilang ani at makaroon na mas mahusay na kapangyarihan sa negosasyon sa pamilihan. Siya ay naniniwala na ang pagpapatuloy sa pamana ni Elena
ay hindi lamang tungkol sa pakikipaglaban kundi sa pagpapanatili na buhay ng komunidad sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ekonomiya nito. Sa kanyang pamumuno, ang Pugat ng Agila ay hindi lamang naging self-sufficient kundi naging isang modelo ng sustainable farming sa rehiyon. Kasama ni Thomas sa mga bagong leader si Lina, isang guro sa Pugat ng Agila Academy. Ang paralan ay itinayo sa gitna ng komunidad, isang modernong estruktura na may sapat na pasilidad, ngunit nananatiling buhay ang mga tradisyon at pagpapahalaga ng Pugat ng Agila sa bawat aralin. Si Lina ay isang masipag at mapagmahal na guro. Ang kanyang klase ay laging puno ng tawanan at masiglang diskusyon. Higit pa sa pagtuturo ng matematika at agham, isinasama niya sa kurikulum ang kasaysayan ng Pugat ng Agila, ang mga sakripisyo ni Elena at ng kanyang ama, at ang kahalagahan ng katarungan at pagkakaisa. Nais niyang ang bawat mag-aral ay lumaking may malalim na pag-unawa sa kanilang pinagmulan at may matinding pagmamahal sa kanilang komunidad. Para kay Lina, ang edukasyon ang susi upang mapanatili ang diwa ng Pugat ng Agila, upang ang masusunod na henerasyon ay hindi lamang tagapagmana kundi tagapagtaguyod din ng mga pagpapahalaga nito. Si Cardo naman ang pinuno ng komiteng komunidad. Siya ang tagapaugnay sa mga iba't ibang sektor, ang mga magsasaka, ang mga manggagawa, ang mga kababaihan at ang mga kabataan. Siya ang responsable sa paktiya na ang bawat boses ay naririnig sa mga pagpupulong at na ang mga desisyon ay ginagawa ng may katarungan at pagkakapantay-pantay. Si Cardo ay may matamis na dila ngunit may matibay na paninindigan. Madalas niyang gamitin ang mga kwento ni Elena upang ipaliwanag ang kahalagahan ng pagkakaisa, lalo na kapag mayroong maliliit na hindi pagkakaunawaan sa loob ng komunidad. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Pugat na Agila ay nananatiling isang matatak na komunidad kung saan ang mga problema ay nalulutas sa pamamagitan ng dialogo at pagtutulungan, hindi ngang pagtatalo at hidwaan. Ang buhay sa Pugat ng Agila ay may sariling ritmo. Maagang gumigising ang komunidad, kasabay ng pagtilaw ng mano at ang pag-awit ng mga ibon. Naglalakad ang mga magsasaka patungo sa kanilang mga bukirin, bitbit ang kanilang mga kasangkapan, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa para sa isang masaganang araw. Nahahanda nga almusal ang mga kababaihan, ang amoy ngampe at bagong lutong pandesal ay bumabalot sa hangin. Ang mga bata ay nagmamadali patungo sa paaralan. Ang kanilang mga bag ay nakasukbit sa kanilang mga balikat. Ang kanilang mga tawanan ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na umaga. Sa gitnang komunidad, ang Pugat ng Agila Health Center ay nakbubukas, handang magbigay ng serbisyong medikal sa mga nangangailangan, na libre para sa lahat ng residente, isang pamana rin ng pagkakaisa at pagtutulungan. Ngunit ang kapayapaan sa Pugat ng Agila ay hindi kailanman ganap na garantisado. Ang mundo sa labas ay puno pa rin ng mahamon at minsan ang mahamong ito ay pumapasok sa kanilang sagradong teritoryo. Isang araw, dumating ang balita na yumani sa buong komunidad. Isang malaking korporasyon na nagngangalang Terra Nova Development Corporation ang nakplano na magtayo ng isang malaking integrated resort at casino sa karatig lugar, at ang kanilang proposal ay kinabibilangan ng pagkuha ng bahagi ng lupain na nasa hangganan ng Pugat ng Agila na matagal nang ginagamit ng residente para sa kanilang taniman at kabuhayan. Ayon sa planong isinumait ng Terra Nova sa lokal na pamahalaan, ang bahaging ito ng lupa ay underutilized at ideal for commercial development. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa Pugat ng Agila, nagdulot ng pagkabahala at galit. Marami sa mga matatanda ang naalala ang mga lumang laban, ang mga panahon ng takot at kawalan ng katarungan. Agad na nakpatawag ng pagpupulong si Cardo kasama sina Tomas, Lina at Maya,
Ang community hall ay napuno nga tao. Ang bawat isa ay may pagkabahala sa kanyang mga mata. Hindi ito bago simula ni Maya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Ang ganitong uri ngang laban ay pamilyar sa atin. Naalala ko ang mga kuwento ni Elena tungkol sa mga taong gustong kunin ang lupang ito. Ngunit tinalo natin sila noon at tatalunin din natin sila ngayon. Ang kanyang masalita ay nakbigay ng kaunting bakasa, ngunit hindi nito nabura ang takot na bumabalot sa komunidad. Ayon sa aming pananaliksik, paliwanag ni Tomas, ipinapakita ang isang mapa sa harap. Ang lupang ito ay matagal nang nakarehistro sa ating kooperatiba. Ito ang ating buffer zone, ang ating pinagtataniman ng gulay na nagbibigay ng pagkain sa atin. Ang pagkawalan nito ay hindi lamang magbabawas sa ating agrikultural na kapasidad kundi maglalagay din ng panganib sa ating kabuhayan. Ipinaliwanag niya kung paano ang proposed development ay magdudulot na environmental damage, lalo na sa kanilang mga ilog at sa pinakukunan nilang tubig dahil sa malaking volume ng basura at polusyon na idudulot ng isang kasino. Kailangan nating makaisa, dakdak ni Lina. Ito ang itinuro ni Elena sa atin. Hindi tayo makakakuha ng katarungan kung hati tayo. Ang bawat isa sa atin ay may papel na gagampanan. Iminungkahi niya na magsimula sila ngang isang petisyon at mag-organisa nga impormasyon drives upang ipaalam sa bawat miyembro ng komunidad ang mga posibleng epektong proyektong ito. Agad na kumilos ang komunidad. Nabuo sila ng isang ad hoc committee upang pangasiwaan ang kanilang patutol sa Terra Nova. Si Cardo ang pinuno, sina Tomas at Lina ang mapangunahing miyembro at si Maya ang kanilang tagapayo. Sa mga sumunod na linggo, napunta sila sa bawat bahay. Ipinaliwanag ang sitwasyon at hinimok ang bawat isa na lumahok. Ang makabataan ay nag-volunteer na gumawa nga flyers at posters na naglalaman ng impormasyon tungkol sa kanilang mga karapatan at ang posibleng epekto ng proyekto. Ang mga matatanda naman ay nagbahagi nga kanilang mga kwento ng pakikipaglaban nun na nagbigay ng inspirasyon sa mga mas bata. Nakipaugnayan din sila sa mga abogado na dati nang tumulong kay Elena. Si Ati Reyes, na matanda na rin ngayon ngunit matalas pa rin ang isip, ay agad na naalo ang kanyang serbisyo. Ang pamana ni Elena ay hindi lamang para sa pugat ng Agila, kundi para sa lahat ng Pilipinong lumalaban para sa katarungan. Sabi niya sa isang pagpupulong, ang inyong kaso ay isang testamento sa patuloy na laban para sa karapatan sa lupa at sariling pagpapasya. Hindi natin hahayang madaig tayo nga malalaking korporasyon. Ang Terra Nova sa kabilang banda ay hindi rin nakpatumpik-tumpik. Nagsimula silang makpadalang mga kinatawan sa pugat ng Agila, nagalok ng mga benepisyo at kompensasyon sa mga residente. Ipinangako nila ang mga trabaho, bagong kalsada at iba pang infrastruktura. Sinubukan nilang hatiin ang komunidad, nagbigay nga maliliit na halaga sa ilang individual, umaasang susuko ang mga ito, ngunit matibay ang pugat ng Agila. Ang aral ni Elena tungkol sa pagkakaisa at kapangyarihan ng kolektibong pakilos ay nakatanim na sa puso nga bawat isa. Ang sinumang tumanggap ngang alok ngang Terra Nova ay agad na sinita ngang komunidad. Ipinaliwanag ang mas malaking pinsala na idudulot ng proyekto sa kanilang pamana. Isang araw, bumisita sa pugat ng Agila si Mr. Ramon Garcia, ang CEO ng Terra Nova. Dumating siya sakay ng isang mamahaling SUV kasama ang kanyang bodyguard. Nagpatawag siya ngang isang pulong sa community hall, umaasang makukumbinsi niya ang matao, ngunit sinalubong siya nga isang bulwagan na puno nga taong may matatalim na tingin. Sa entablado, nakatayo si Maya, Tomas, Lina at Cardo. Sa likod nila, isang malaking banner ang nakasulat,
Ang pugat ng agila ay hindi ipinagbibili. Katarungan para sa lupang minana. Magandang umaga po sa inyong lahat. Simula ni Mr. Garcia. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may halong pagmamataas. Nandito po ako upang makipag-ugnayan sa inyo upang ipaliwanag ang nga benepisyo ng aming proyekto. Hindi po namin intensyon na saktan kayo. Gusto lang po naming makatulong sa pag-unlad ng inyong lugar. Sinimulan niyang ilahat ang kanyang PowerPoint slides. Ipinapakita ang rendering ng isang magarang resort. Mga larawan ng masaya at nagtatrabahong mga tao. Ngunit bago pa matapos si Mr. Garcia, tumayo si Maya. Mr. Garcia, aniya ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Pinahahalagahan namin ang inyong alok. Ngunit ang pugat ng agila ay hindi isang lugar lamang. Ito ay isang pamana, isang filosofiya. Ang lupaing ito ay binuhusan ng dugo at pawis ng aming ninuno. Ito ay ang aming pagkakakilanlan, ang aming pag-unlad ay nakasalalay sa pagpapanatili nga aming lupain at nga aming kultura, hindi sa pagtatayo nga kasino na sisira sa aming komunidad. Sinundan ito ni Tomas. Mr. Garcia, ang sinasabi ninyong underutilized na lupa ay ang pinakukunan ng kabuhayan ng maraming pamilya dito. Ito ang napoprotekta sa aming mga ilog mula sa polusyon. Ang inyong proyekto ay magdudulot lamang ng kapahamakan sa aming agrikultura at sa aming kalikasan. Hindi kami makikipagkompromiso sa aming kinabukasan para sa inyong tubo. At paano naman ang mga bata? Tanong ni Lina. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Mr. Garcia. Ano ang aming ituturo sa kanila na ang lupa ay nabibili, na ang hustisya ay nababayaran? Ang bugat ng Agila Academy ay nagtuturo ng pagpapahalaga sa lupa sa paggawa at sa katotohanan. Hindi namin hahayaang ang inyong proyekto ay maging isang masamang halimbawa sa kanila. Sumagot si Cardo sa huli, ang kanyang boses ay tumatagos sa pusong bawat isa. Mr. Garcia, ang aming komunidad ay nanindigan na. Hindi kami papayag na ang aming pamana ay yurakan. Kami ay makakaisa, tulad ng itinuro ni Elena. Handa kaming lumaban hanggang sa huli. Ang nga salita nga mga leader ay sinalubong nga malakas na palakpakan at sigawan nga suporta mula sa mga residente. Napilitang umalis si Mr. Garcia. Ang kanyang muka ay puno ng pagkabigo at galit. Nagulat siya sa pagkakaisa at paninindigan ng komunidad. Hindi niya inasahan ang ganitong klaseng pagtutol mula sa isang maliit na baryo. Ang pakikipaglaban sa Terra Nova ay naging isang mahabang proseso. Nagain silang petisyon sa lokal na pamahalaan na kinatigan ng maraming iba pang organisasyon ng magsasaka at environmental groups. Nakorganisa sila nga rally sa harap ng munisipyo na dinadalo ng daan-daang katao. Bitbit ang mga banner at placards na naglalayon na ipagtanggol ang pugat ng agila. Ang kanilang kuwento ay naibalita sa mga pahayagan at telebisyon na nagbigay ng pambansang atensyon sa kanilang laban. Maging ang ilang mga opisyal ng gobyerno na may malasakit sa mga ordinaryong mamamayan ay sumuporta sa kanila. Ang legal team na pinamumunuan ni Eti Reyes ay masusing pinaaralan ang lahat ng papeles ng Terra Nova at ang nga batas patungkol sa lupa. Natuklasan nila ang ilang irregularidad sa mga permit ng korporasyon at sa kanilang pakuha ng mga lupaing nasa paligid. Ang isa sa mga natuklasan ay ang maling klasifikasyon ng lupa na gustong Terra Nova kunin. Ipinipilit na korporasyon na ang lupa ay commercial land, samantalang ito ay agricultural land na protektado na Agrarian Reform Law. Ang ebidensya ay napakalakas. Ang lumang diary nga man ni Elena na nakalagay sa museo ay naglaman ng madetalyadong tala tungkol sa paggamit ng lupa, masakahan at ang mapangalan na mga pamilyang nakikinabang mula rito sa loob ng ilang dekada. Ang matalaan na ito kasama ang testimonya na mga matatanda sa pugat ng Agila ay naging mahalagang bahagi ng kanilang kaso.
Sa gitna ngang lahat ng ito, nanatili ang pagkakaisangang pugad ng Agila. Sa gabi, nagtitipon ang mga residente sa community hall para magplano, magdasal at magbahagi nga kuwento. Ikinuwento ni Maya ang mga pakikipagsapalaran ni Elena ang kanyang tapang at paninindigan. Ang bawat kuwento ay nagbibigay inspirasyon at lakas sa mga nakikinig, nagpapaalala sa kanila na hindi ito ang unang beses na sila ay humaharap sa isang malaking hamon at nasa pagkakaisa sila ay laging mananalo. Naalala ko simula ni Maya isang gabi habang nakaupo sila sa bilog. Noong bata pa ako at nakikinig sa mga kwento ni Elena, sabi niya ang lupa ay hindi lamang lupa, ito ang ating buhay, ang ating pagkakakilanlan, ang ating kinabukasan. Ito ang dahilan kung bakit hindi natin ito bibitawan kailanman. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa kuwintas na hugis agila na nakalagay sa isang display case sa Pugat nga Agila Museum na tila nagbibigay na tahimik na pagtanggap sa kanyang mga salita. Ang agila ay hindi lamang simbolo Pugat ng agila kundi naging simbolo din ng tapang at kalayaan ng bawat isa sa komunidad. Sa mga sumunod na linggo, nagpatuloy ang kanilang laban sa korte. Ang nga abogado ngang Terranova ay sinubukang gamitin ang lahat ng legal na pamamaraan upang balewalain ang kanilang kaso. Ngunit matibay ang depensa ng Pugat ng Agila. Ang nga testimonya nga residente, ang nga ebidensya mula sa mga talaan ng komunidad at ang matalas na argumento ni Ati Reyes ay nakpatunay sa kanilang pagmamayari at sa kahalagahan ng lupain sa kanilang kabuhayan at kultura. Sa huling pagdinig sa korte, ang bulwagan ay puno ng mga residente ng Pugat ng Agila na nagbibigay ng tahimik na suporta. Ipinahaya ng hukom ang kanyang desisyon batay sa mga ebidensyang iprinisinta at sa matibay na paninindigan ng komunidad ng Pugat ng Agila. Ang korte ay nakpasiya na ang lupain na pinagagawan ay lehitimong pagmamayari nga residente nga Pugat ng Agila at ito ay protektado nga batas. Ang proposal ngang Terra Nova Development Corporation na paunlarin ang naturang lupa ay opisyal na ibinasura. Isang malakas na sigaw ng tuwa at pasasalamat ang umaling-awngaw sa korte. Nagyakapan ang mga residente, ang kanilang mga mata ay puno ng luha, nagtagumpay na naman sila. Ang diwa ni Elena ay muling nagwagi. Si Mr. Garcia na naroron din ay umalis na nakayuko ang ulo, natalo sa harap ng isang komunidad na nagkakaisa. Ang pagtatagumpay na ito ay ipinagdiwang ng malawakan sa Pugad ng Agila. Isang malaking piging ang inihanda kung saan sama-samang kumain, nagtawanan at nagguntuhan ang mga tao. Nagtanghal ang mga bata ng mga sayaw at awit na naglarawan ng kanilang pakikipaglaban at ng kanilang pagtagumpay. Muling ikinuwento ni Maya ang kwento ni Elena. Ngayon ay may dada na kwento ng kanilang sariling tagumpay na ipinamana nila sa masusunod na henerasyon. Ang kaganapang ito ay nakpatibay pa sa pagkakaisang Pugat ng Agila. Naging mas matatag ang kanilang paniniwala sa kanilang mga prinsipyo at sa kanilang sariling kakayahan na ipagtanggol ang kanilang lupa at ang kanilang pamana. Ito ay nagbigay ng bagong inspirasyon sa mga kabataan na nakita sa sarili nilang mga mata ang kapangyarihan ng kolektibong pagkilos at ang kahalagahan ng pagpapatuloy sa laban para sa katarungan. Mula noon, ang Pugat ng Agila ay lalong lumago at umunlad. Ang mga inobasyon sa agrikultura ay nagpatuloy at ang kanilang kooperatiba ay naging mas malakas, nakikipag-ugnayan sa mas malalaking merkado. Ang Pugat ng Agila Academy ay nakpatuloy sa pagtuturo ng kabataan na nakbibigay sa kanila ng edukasyon na may kalidad at mga pagpapahalaga na nakbibigay buhay sa kanilang komunidad. Ang Pugat ng Agila Museum ay naging isang sikat na destinasyon. Dinarayo ang mga turista at estudyante na gustong matuto tungkol sa kanilang kasaysayan at sa mga aral ni Elena. Ang kuwintas na hugis Agila ay nanatiling sentro ng museo.
isang tahimik ngunit makapangyarihang paalalang ang tapang at paninindigan. Patuloy na nabigay inspirasyon ang pugat ng Agila sa iba pang komunidad sa buong bansa. Dumating ang mga delegasyon mula sa malalayong lugar upang matuto mula sa kanilang karanasan, upang masaksihan ang isang lugar kung saan ang katarungan ay nagwagi at ang pag-asa ay patuloy na nabubuhay. Ibinahagi ni Thomas, Lina at Cardo ang kanilang mga kaalaman at karanasan na nagpapatunay na ang mga aral ni Elena ay universal at maaring gamitin sa iba't ibang sitwasyon. Ang pugat na Agila ay hindi na lamang isang komunidad na lumaban para sa kanilang lupa. Ito ay naging isang simbolo ng paglaban at tagumpay para sa buong bansa. Ito ay isang buhay na patunay na ang karaniwang tao kapag nakakaisa at naninindigan para sa tama ay may kakayahang hamunin at talunin ang pinakamalakas na puwersa ng inhustisya. Ang maagila ay patuloy na lumilipad sa itaas ng pugad ng agila. Ang kanilang mga anino ay sumasayaw sa mga bukirin at mga tahanan. Isang tandang kapayapaan at kalayaan na matagumpay na nakamit at patuloy na pinoprotektahan. Ang simoy nga hangin ay patuloy na bumubulong nga mga pangalan ni Elena at ng kanyang ama, isang walang hanggang awit ng pag-asa, katarungan, at pag-ibig. Ang kanilang pamana ay hindi lamang nakaukit sa bato kundi nabubuhay sa bawat puso, sa bawat ngiti, at sa bawat pag-asa ng tao sa pugat ng Agila ngayon at sa mga darating pang henerasyon. Ang kapayapaan na kanilang ipinaglaban ay isang kapayapaan na nabuo sa pakikibaka na nagpatibay sa diwa ng komunidad at nabigay daan sa isang hinaharap na puno ng dignidad at pag-asa na nagpapatunay na ang pag-asa ay hindi kailanman mamamatay sa pugat ng Agila. Ang bawat umaga ay isang bagong simula, isang bagong pagkakataon upang ipagpatuloy ang pamana, upang pangalagaan ang lupain, at upang ipagdiwang ang buhay na may kahulugan. Ang aral ni Elena ay mananatiling buhay gabay sa bawat hakbang, isang paalala na ang katotohanan at katarungan ay laging magwawagi sa huli kung mayroong mataong handang lumaban para dito. Ang pugad ng Agila ay hindi lamang isang lugar, ito ay isang puso na patuloy na tumitibo para sa katarungan, isang sulo na patuloy na nagliliwanag sa kadiliman, at isang pugat na patuloy na napapalaki ng mga Agila na handang lumipad at ipatanggol ang kalayaan. Ang bawat bagong silang sa komunidad ay isang bagong pag-asa, isang patunay na ang buhay ay patuloy na nagbabago, lumalago at nagbibigay ng bagong kahulugan sa maaral na nakaraan. Ang kanilang mga kwento ay patuloy na magiging inspirasyon, hindi lamang sa kanilang sarili kundi sa buong mundo, isang tahimik ngunit makapangyarihang patunay na ang pag-asa ay laging matatakpuan sa pagkakaisa at paninindigan. Ang lupain ay patuloy na magiging tahanan, hindi lamang sa pisikal kundi sa diwa, isang sagradong lugar kung saan ang bawat pangarap ay maring maging totoo at kung saan ang katarungan ay hindi kailanman mapapatay.